ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. May kwento ng isang barkong naglalayag. Pero po ang barkong ito ay luma, hindi po kagaya ng mga barko natin ngayon na yari na sa bakal. Ito po ay yari sa kahoy. Na habang ito ay naglalayag, ay may nangyaring malaking at malakas na bagyo. Kaya't nagpanik ang mga crew. Mas lalo silang natakot nang may narinig silang napakalakas na kalabog sa ilalim ng kanilang barko, at yun ay ang kanilang bodega. At doon naisip nila na baka ito yung dala nilang napakalaking kanyon na naputol ang tali. Kaya tinahampas ng kanyon na to ang magkabilaang bahagi ng barko ng napakalakas. Dahil sa mga pangyayaring iyon at sa pag-iisip ng mga crew na maaaring malunod sila, naglakas loob ang dalawa na bumaba upang itali muli ang kanyon na naputol ang tali. At doon naisip nila, mas matindi, mas malulunod sila dahil sa hindi nakataling kanyon kaysa sa napakalakas na bagyo sa labas. Kung titingnan po natin sa ating ebanghelyo at sa ating buhay na rin, hindi po natin masasabi na ang pinakamalakas na bagyo ay nangyayari labas sa ating sarili, kung hindi ang pinakamalakas ay nangyayari sa ating loob. Mga kapatid sa pananampalataya, sa pinakinggan po nating ebanghelyo, hindi lamang po ito kwento ng paglalayag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po ito kwento ng matinding bagyo. Ito rin po ay kwento ng buhay, kwento ng takot, at kwento ng pananalig. Kung titingnan po natin sa ating mga sariling buhay, hindi man natin kasama si Jesus, pero makikita natin ang ating mga sarili sa ganong sitwasyon sa nangyari sa mga apostol. Hindi man tayo kasabay nila na tumatawid sa dagat, pero tayo po ay nasa isang bangka at minsan ay nakakaranas ng iba't ibang unos, ng iba't ibang bagyo sa ating buhay. Kung minsan itong mga bagyo na dumarating sa buhay natin, we are caught by surprise. At minsan naman ay nakikita natin itong namumuo at palaki na ng palaki. Una, kwento ng buhay. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, tumawid tayo sa ibayo. Which is, for us, it would mean, tumawid tayo sa ibayo so that we will grow in our life. Let us forget, or let us not dwell in the past. At sa kanilang pagtatawid, sana at sa ating pagtatawid sa ibang ibayo, God is telling us to grow more, not to be too much comfortable with where we are right now. Dahil mas marami pa, mas malaki pa ang nakahandang mga biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Crossing to the other side would mean life. At minsan, life in its fullness. Pero minsan, ang iba sa atin ayaw nang tumawid sa ibayo. Let us not cross to the other side. We are already comfortable where we are. Nandito na sa atin ang lahat, bakit kailangan pa nating tumawid? Sa mga apostoles, malamang ganun din ang kanilang pakiramdam. Bakit kailangan pa nating tumawid doon? Mga hentil yun. Tayo ay mga Hudyo. We are now familiar with our place. Doon, hindi natin kabisado ang lugar. Dito, kilala tayo. Doon ay hindi. My dear brothers and sisters in Christ, isa ring dahilan sa hindi tayo tumatawid, we do not accept the challenge and call of God to grow more and deeper dahil na rin sa ating takot. At sa paglalabiyag ng mga apostoles, isa rin na dahilan na nagkaroon sila ng takot
ay ang matinding unos at matinding bagyo, malalakas na hangin, matataas na alon. Minsan, sa buhay natin, merong mga ganong pangyayari. Maybe it could be a storm in our lives na nagsimula when a loved one died, o nung natanggal tayo sa trabaho, o nung hindi tayo tinanggap, o minsan sa mga broken relationships. These storms of life in us, ito ang masasabi nating sumisira sa kung sino dapat tayo, kung ano dapat tayo, at kung ano dapat ang ating pakikipagkapwa at ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ito minsan ang pinagdadaanan natin, at minsan kapag dumadaan tayo sa mga matinding pagsubok ng buhay, we are like the apostles. Lumapit sa Panginoong Kristo, hindi mo ba alintana, lulubog na tayo. And sometimes we would say such as this in our prayers, Lord, fix this. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ayusin mo to ha. Pero sa ating ebanghelyo, ipinakita dito, Jesus was sleeping. Siguro sa mga pagsubok na hinaharap natin sa ating buhay, ayaw natin ng natutulog na Panginoon. Ayaw natin ng natutulog na Diyos. Lord, bakit ka naman natutulog? Kailangan ka namin ngayon. Bakit naman ganito ang ginagawa mo? Kailangan ko ng kasagutan ngayon sa aking mga panalangin. Kaya nga, meron tayong kantang, natutulog ba ang Diyos? In situations like this, sa tingin ko, at lahat tayo I think will agree, we do not need a Jesus that is sleeping. Ngayon kita kailangan, pero bakit ngayon para kang natutulog? This is the story of fear in our lives. Pero ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Tingnan natin kung ano ang sitwasyon. Yes, there was a storm. But where was Jesus? Nandun din siya sa bangka. Wala siya doon sa ibang lugar. Kasama siya ng mga apostoles. Na-experience ng Panginoon ang na-experience ng mga apostoles. The strong winds, the waves, ganun din ang naramdaman niya, ganun din ang kanyang na-experience. But let us try to see the response of Jesus to the storm compared to the response of the apostles to the storm. Ang response ng mga apostoles, panic, fear. But with Jesus, natulog lang siya, kalmado. Gusto ng mga apostoles na merong gawin, na may aksyon. But for Jesus, no. My dear brothers and sisters in Christ, minsan ganun din ang ating pinagdadaanan. Ganun din ang binabanggit natin sa ating mga panalangin. Nasaan ka noong kailangan kita? Nasaan ka noong naghihingalo ang mama ko? Nasaan ka noong dumadaan kami sa matinding pagsubok at hirap ng buhay? Were you sleeping? Sana nga natutulog lang siya. Kasi napakaiba naman siguro kung wala siya. The silence of God in our prayers does not mean that He is absent. Palagi po nating tatandaan yan. Kapag wala tayong naririnig o nauunawaan sa ating mga ipinagdarasal, hindi po ibig sabihin na tayo ay iniwanan, na tayo ay hindi pinakikinggan. He is there. But maybe sometimes He just choose to be quiet. He just choose to be silent. Nung pinakita ng ating Panginoong Kristo, that image of Jesus should tell the apostles more than what they could think of. Diyos to nakasama natin. Powerful than everything. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano ang sagot ng Diyos kay Job? Hindi niya sinabi kung ano, but sinabi niya kung ano ang kanyang kapangyarihan, kung ano ang kanyang kakayahan. So my dear brothers and sisters in Christ, as we continue our journey in this world, as we continue our Eucharistic celebration, palagi po nating tatandaan, no matter how strong, no matter how deep is your faith, storms will come. But
patuloy na darating at darating ang mga pagsubok, ang unos at bagyo ng buhay kahit gaano pa man kalalim ang iyong pananampalataya. Pero sana hindi tayo madala sa matinding pagsubok at unos at bagyo ng ating buhay. Sana this will give us more strength to face the storm. Kaya nga kailangan natin ng ating pananalig at pananampalataya. Our faith in God will help us to make it through the storm. Kaya nga ang tanong natin sa ating sarili, oo, hindi mawawala ang mga unos, ang mga bagyo, ang mga suliranin, ang mga pagsubok sa ating buhay. Pero sa mga pagkakataong nangyayari iyon, saan mo inilalagay ang iyong sarili? Sa takot o sa pananampalataya? Sa mga hinaharap nating unos sa buhay, kanino ka nananalig? Sa unos o sa ating Diyos? Sometimes God, Jesus, will not calm the storms that we are facing. Sometimes He will calm us. Hindi man niya papatigilin ang napakaraming bagyo sa ating buhay, pero hindi ibig sabihin na tayo ay iniwanan at pinaliwala. Kung hindi, tayo ay papatatagin niya upang magkaroon tayo ng kalakasan na harapin kung anuman ang mga unos ng ating buhay. Let us always remember, when the apostles faced the storm, where was Jesus? He was with them in the boat. Siguro sa mga apostoles, sinasabi nila, Lord, do something. Siguro ang sasabihin ng Panginoong Kristo, you be quiet, keep calm, relax. I am God. I am powerful. Kaya't mga kapatid sa pananampalataya, have time to reflect and to keep calm and to relax in the presence of our Lord. Lalong-lalo na sa mga panahong maiingay, lalong-lalo na sa mga panahong malalakas ang unos, ang bagyo sa ating buhay. Maybe that time, Jesus is telling us, calm down, my child, and know that I will always, and I am always with you. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa